Bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasa'y nagbuhat sa Kanya.
May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan ko. Pupurihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtasan ay nagbuhat sa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Kamay ko'y nakataas. Kamay ko'y nakataas. Good morning, Jesus! Good Monday morning po, mga kapatiran! Namiss ko kayo? Thank you, Lord po, sa panibagong linggo na naman po na binigyan tayo ng Panginoon. At thank you, Lord, sa magandang araw. Napakaganda ng buhay, mga kapatid. Napakaganda ng araw para magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Kayo po ba'y nainis kanina? Paggising ninyo? Hindi, wow. Oo. Nagreklamo po ba kayo agad paggising po ninyo? Nakapagreklamo ba kayo? Nainis ba kayo sa mga anak po ninyo? Dahil hindi nagligpit ng pinagkainan, pinagtulugan. Wow. So you are all in good mood today. Thank you, Lord. Yung mga, alam niyo po, yung mga maliliit na bagay na nabanggit ko, yan po kasi ang magbubuo ng araw natin. Kaya po napakahalaga na bantayan natin. Kasi pag yung naumpisahan ng inis, pag di ka nakabawi, maghapon na po yun. Kaya sa oras na ito, bawiin natin. Reclaim your joy, mga kapatid, sa pamamagitan po ng pagsama sa amin sa araw na ito. Thank you, Lord. Mananalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat po sa panibagong araw, napakagandang araw na binigay niyo po sa amin, Lord, to have fellowship with you again and with one another kahit virtually lang po. Maraming salamat sa nagdaang linggo na pinuno mo po ang buhay namin ng mga bagay na mapupuno ang puso namin ng pasasalamat dahil sa ginawa mo po. At sa buong linggo na to, Lord, we expect nothing less because we serve a great God. Kaya Lord, we are expecting great things na mangyayari po sa amin lahat na tagasunod mo. Thank you, Lord, sa umagang ito at alam ko po, mangungusap na naman po kayo sa amin at kakausapin ng bawat isa na nasa mga kanya-kanyang bahay. At ang mga salita mo po, instructions and guidelines, ang nagiging gabay namin para po
every day, Lord, maipamuhay namin ang buhay namin ng naayon sa iyong kalooban. Kaya maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Romans 12 pa rin po tayo, mga kapatid. Naiwanan po natin nung nakaraang linggo ang pagpapatuloy po ng Romans 12. Kasi po, isa ito sa mga sacrifices that we can offer to the Lord. Lalong-lalo na po ngayong mahal na araw. At yan po ay ang sacrifice of yourself. Napag-usapan na po natin. Sorry po. Napag-usapan po natin nung nakaraan na itong self-sacrifice na ito is not a sacrifice that will atone our sins. Kasi nagawa na po ni Lord yun. Wala na pong pwedeng pumantay doon at wala na pong pwedeng pumalit doon. At ito pong ating self-sacrifice na ito, it will not make God love you more pag ginawa natin to. But He will be pleased. Ibig ko sabihin, it will not make love you more because the Lord loves you already. Given na po yun, na kahit na hindi mo pa nga siya tinanggapin, namatay na siya para sa iyo, kapatid. So, ganun po tayo kamahal ng Diyos. Wala na pong magbabago doon. Ano na yon, given na po yon na tayo ay mahal ng Diyos. But when we give ourselves to God as a living sacrifice, that pleases Him. Kasi nakikita po niya na ibinabalik natin sa Kanya yung love and respect natin because of what He has done in our lives kapag ka ino-offer natin yung sarili natin as a living sacrifice. Sabi natin noon, papaano ba? Kasi ang service na ang offering, ang worship na sinasabi po rito, or yung pag-o-offer ng sarili dito, ang ibig sabihin po nito ay service o kaya ministry. Kaya marami na rin ang gumagawa sa atin yan, mga kapatid. Tayo po ay nakakapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan po ng pag-offer natin ng sarili natin. Ano ba yon? Sasabihin, kailangan bang mag-full-time ako? Not necessarily. But pag ito ang leading sa iyo ng Panginoon, ito ang calling mo, then do so. Yung iba po, they support. Na hindi na kailangan na sabihan pa. Talaga pong hindi sila nakakalimot sa kanilang service of love sa Panginoon. Meron namang mga ibang tao, they offer yung physical na sarili nila para po magamit sa gawain ng Panginoon. Kagaya ng mga volunteers sa nagpapakanta, yung mga umaawit sa Panginoon, nagsishare, nagla-love offering. Di ba? Marami. O kaya pag sinabi, may gagawin po bang sa bahay ng Panginoon, sa worship center, kailangan bang maglinis? Speaking of maglinis, di ba maraming salamat kay Brother Jerome sa ating Bulacan at talagang inaayos talaga nila ngayon doon. It's sila Brother Benny. So, yan po ay offering of ourselves sa Panginoon through our service kay Lord. So, yung iba, nagagawa na po nila yon. Most of us. So, when we live our lives po in service to God, sabi ko nga sa inyo, we are simply returning the love and respect to the one who has already given us everything. Ngayon, sabi natin, ano naman po ang qualities of a living sacrifice? Mag-o-offer na rin po tayo, bakit hindi pa natin itaas ang kwalidad? Ay, mali. Kalidad. Tagalog pala yun. Pinagsama yung English sa Tagalog. Ba't hindi pa natin itaas ang kalidad ng ino-offer natin? Ino-offer na rin nga natin kay Lord eh. Ba't hindi pa po natin taasan, hindi ba? Para naman sa ganon, talagang mapiplease ang Diyos dun sa pag-offer natin ng ating sarili sa Kanya. So, ang tanong kasi na susunod, how do I offer my life as a living sacrifice to God? Sinabi ko nga sa inyo kanina, service po yun. But, hindi lahat po ng service ay acceptable. Mga kapatid? Why? Kasi merong gumagawa at nagre-render ng service out of selfish motive. So, it must begin in the heart. Kasi po, ang tao pwede mong dayain, pero ang Diyos never. Kaya,
So, ulitin ko ha, hindi lahat ng service ay acceptable sa Panginoon because man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. So, ang offering of ourselves or service natin sa Panginoon must begin with the attitude of the heart. Sabi kasi sa Isaiah 64:6, without the right motives, mga kapatid, our good deeds are nothing more than filthy rags to God. So, napaka-importante ang heart attitude ng taong nag-o-offer ng sarili niya para sa service ng Panginoon. Otherwise, sayang naman ang service. Kaya nga sabi ko sa inyo, ino-offer nyo na nga lang po ang sarili nyo, bakit hindi pa natin itaas ang kalidad ng ating ino-offer sa ating Panginoon? So, si San Pablo ay unang-una po na nagsabi sa atin na, nagpakita sa atin kung papaano po tayo mag-offer ng sarili natin with the right motive. Alam niyo po kung papaano siya ang, if not the first, palagi ko siya ang the first, na nagsabi at nagturing sa sarili niya as a servant of Christ. Yun ang pag-o-offer ng service kay Lord na merong right attitude. Kapag ka itinitreat mo ang sarili mo as a slave, Peter also said that I am a servant of God. Dalawa po sila. They present themselves as living sacrifice sa pagsasabi po na sila ay servants lamang ng Panginoon. Naalala niyo po yung awitin? Galatians 6:20 po ba yun, Beb? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not, 2:20. Yet not I, but Christ liveth in me. Christ liveth in me. The life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me, and gave Himself for me. Yan ang isang magandang pag-o-offer ng sarili with a pure motive. Bakit kanyo masasabi po natin yun na merong right heart attitude? Only a person who is humble and has a right motive ang magsasabi sa sarili niya that I am a servant. Kasi taliwas na po ngayon, pag sinabi mong I am a servant, taliwas po kasi yan dun sa, parang nakaka-offend na yan ngayon sa ating yung ating panahon. To be called a servant nowadays ay napaka-offensive para sa iba. Pero si San Pablo at saka si Peter, sinabi nila that I am a servant of Christ. So, nakikita po ninyo mga kapatid, sinabi ko na sa inyo na pure dahil walang gustong matawag na servant eh. Pero sila, ipinagmamalaki po nila na sila ay servant of Christ. And a servant or a slave do not live for themselves, but do whatever their master wishes. Yan. Kaya, magandang umpisa sa pag-o-offer ng sarili natin sa Panginoon as a sacrifice, magandang mag-umpisa tayo sa ating heart attitude. Kasi doon po nakabase ang lahat ng mga gagawin natin. Kung ang sarili po natin ay magiging acceptable sacrifice kay Lord, doon magsisimula. Kaya kailangan simulan natin ng tama, mga kapatid. Alam na alam po kasi nila that they were bought with a great price para po magkaroon ng buhay na meron sila ngayon. Buhay ang ipinambayad ng ating Panginoon. Alam po nila yun, hindi nawawala yun sa sarili nila. Excuse me po. Maliwanag po sa kanila yon at hindi po nila nakakalimutan yon. Kaya po, lahat ng ginagawa po nila, they see to it na nagmumula yon doon sa puso
na ang gusto lamang gawin ay kung ano ang sasabihin ng kanilang master. Okay? So, kailangan maintindihan din po natin yun, mga kapatid. Through the shedding of the Lord's blood, we have been raised to life. Kaya nararapat po lamang na ipamuhay natin ang ating buhay in complete service to the one who gave it to us and to the one who saved us. Ngayon, ano ba ang mga basic elements of a living sacrifice? Kukunin din po natin sa binasa natin na Romans 12:1 and 2. Ang sabi po dyan, do not conform, hindi ba? But be transformed. Sabi doon, so that you will be able to discern the will of God. So yung tatlo na po yun ang pag-uusapan natin. Yun po ang basic elements of a living sacrifice. Unang-una ang sabi, do not be conformed to the ideals of the world. Ganda nitong pag-usapan, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, o-offer na rin tayo, ayusin na po natin. So sa binasa nating text natin, we are told na ang living sacrifice is not conformed to the world, to what the world looks like. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, ang desire dapat ng isang mananampalataya ni Kristo na nag-o-offer ng sarili niya as a living sacrifice rejects whatever he or she sees in the world that does not line up with the Scripture. Yon. Unang element, do not be conformed to the standards of this world. Ang ibig po niyang sabihin, huwag kang umayon, huwag kang sumunod sa standard ng mundo dahil yan po ay taliwas talaga sa kagustuhan ng Diyos o kung ano ang sinasabi sa Scripture. Pag binasa niyo po ang Romans 1, dinescribe po dito ni Paul how humanity turned away from God and refused to acknowledge Him as Lord. Kaya ang sabi doon, si Lord, pinabayaan na sila. He gave them over to their foolish way of thinking. Ang nangyari po, tumuloy-tuloy na ang kanilang depravity, yung kanilang wickedness. At napalayo sa Panginoon. Why? Because they do not acknowledge Jesus Christ as Lord. Kaya po, nagpatuloy sila doon sa mga maling gawa. Pero, as followers of Christ, tayong mga Christians, kailangan dito ang courage, mga kapatid. Kasi pag wala kang lakas ng loob, natanggihan mo ang mga sinasabi ng mundo, susunod ka na lang. Take for example, ang mga kabataan. May mga kabataan ngayon na kahit Christians na po, minsan nasusway doon sa pamamaraan ng mundo. Kaya minsan magtataka na, ba't nangyari yun sa kanya? Di ba uma-attend na yan ng Bible study? Alam nyo, nag-umpisa yun? Doon sa walang courage na tanggihan. Kasi sasabihin nila, kasi mula na akong kaibigan, pagka tinanggihan ko silang lahat. Yun. Kailangan po, as followers of Christ, we must have the courage to reject ideas and practices that are contrary to what God has said in His Word. Halimbawa lang, mga kapatid. Mag-umpisa tayo sa maliit kasi sa mga malalaking bagay, madali nating makita eh. Sobrang dali, kaya napakabilis na nating tumanggi. Pero sa mga maliliit na bagay, tignan po natin, ha? Ako po ay nagme-maintenance. Di po ba? Ang nangyari po, nung una, sabi ko, ang mahal-mahal nung bisoprolol. Sabi ko, parang magkano ba yun? 30 plus pesos isa. Diba? Kaya ang nangyayari, sabi ko tuloy kay Dok, wala ba akong pwedeng ibang inumin? Yung mura lang, ang mahal-mahal niyan. Dahil po, nag-try na ako ng amlodipine, nag-try na ako ng ibang LOL,
Oo, tinry ko na nga rin yung laughing out loud. Yung lol na yun, tinry ko na rin yun. Wala po talagang bumabalik ako sa bisoprolol. Tapos alam nyo, sabi ko kay Doc, pwede bang isama na yan doon sa ni Pastor? Kasi iniinom din naman niya, dinamay ko pa si Doc no? Pinaiinom ko rin naman yan kay Pastor. Minsan, sabi ko. So, pati ako, dinamay ko patuloy si Doc para yung aking gamot ay mapasama doon sa reseta ni Pastor. Para may senior. Ako ang umiinom. Kaya yata hindi bumababa BP ko Kahit inom ako ng inom kasi may daya, mga kapatid. Kaya alam nyo, nag-sorry agad ako, Doc. Sabi ko, sorry, pati ikaw tuloy dinamay ko. Siguro nahihiya sa akin si Doc nung kaya isinama. Pero sabi ko, next time, hihiwalay na natin yung gamot ko dun kay Pastor. Kasi it's not right. Do you think that's right? May gumagawa rin ba sa inyo nun? Thank you, Lord, walang gumagawa. Ako lang ang gumawa nun, mga kapatid. Kaya po, nung yun ay kinausap ako ni Lord doon, immediately talaga, minessage ko talaga si Doc. Sabi ko, Doc, sorry talaga. Pasensya ka na at pati ikaw talaga ay nadamay ko pa. Sabi ko pang ganun kay Lord. So yung mga maliliit na bagay, mga kapatid, kapag ka po maging sensitive tayo, kapag ka hindi alinsunod sa salita ng Diyos, kasi yun hindi na po truth yun. Alam ko makakatipid kayo, nakatipid din ako di ba? Kaya lang, mali siya. Mali po. Kung talagang yun ang maintenance ni Pastor, pwede. May excuse. Ano yung excuse? Ang excuse daw po, we are one. We are one in the band of love. One flesh na daw. Pero kahit na po anong kumbinsi mo sa sarili mo, something inside you will disagree. If it is not in accordance to the will of God or to the word of God, mga kapatid, alam nyo rin po ang sinasabi ko dahil lahat po tayo ay kinakausap ng Diyos. Ang hindi maganda po, alam mo na may sinasabi na sa iyo ang Diyos, kinakausap ka na, pero nagbibigay ka pa ng justification. Kaya immediately, inalis ko po talaga yon. Kaya bumili ko ng gamot sa sarili ko na. Wala na dun sa reseta ni Pastor. Kasi mali. Ngayon. Oo, maling-mali, mga kapatid. So, wag na po natin nang bigyan ng katuwiran, wag na rin natin bigyan ng dahilan. Because that is conforming to the standards of the world. Sa mundo po, wala lang yun. Di ba ganun din naman tayo? Kaya nga alam kong gawin yun kasi dati para sa akin, wala lang yun. Lit-lit na bagay naman yan. Saan po ba nagsisimula yung mga maliliit? Ang mga malalaki. Sa maliliit na bagay. So kung sa maliliit na bagay, bumabaksak tayo, sayang naman, mga kapatid. Oo nga, that is conforming nga to the standards of the world. Kasi kung sa mundo, wala lang po yun, liit na bagay. Sa mundo, ang OA mo naman. Sasabihin nila, over ka naman, super spiritual ka naman. Ala naman yan, parang di naman magagalit si Lord sa'yo dyan. Hanggang sa makakasanayan nyo na po yun, mga kapatid. Kasi po, ang isang bagay, pag lagi mong ginagawa, nakukumbinsi mo yung sarili mo na walang mali doon. Kasi, nakakalusot ka naman every time na gawin mo siya. Tapos, ang nangyayari, nasasanay na yung mo. Pagka nasanay na po ang sarili mo, nagiging kalos na, yung nagkakakalyo na, ang isang part of the body na nagkaroon na ng kalyo, kahit tusok-tusukin mo yun, hindi niya na maramdaman kasi kumapal na yung balat na yun Kaya kahit napansin nyo ba, maghanap kayo ng part ng daliri nyo na makalyo. Tapos ganunin nyo yung nung kandila, hindi ka na mapapaso kasi makapal na siya. Ganun po ang ginagawa ng sa iyo, yung palagi ang mali na paulit-ulit mong ginagawa, yun. Pinapakapal niya ang balat mo para hindi ka na mahihiya.
kapag ka ginawa mo yun. Hindi ka na magigilty pagka ginagawa mo yun kasi nasanay na po. At pag nasanay na po, mahirap nang tuwirin ulit. Mahirap nang baguhin kapag ka nakasanayan mo na. Kaya dapat po sa umpisa pa lamang, ayusin na po natin mga kapatid. Halimbawa, kayo po ba hanggang ngayon ay nagsisiksik pa ng 20 kapag ka po kayo ay nahuli? Wala ng 20. Magkano binigay mo nung nakaraan? Joke lang daw. Okay, sige. Hindi tayo nagbibigay ng 50, sabi nila. Walang nakaipit. Pero kaninong calling card ang inaabot nyo? Kay General. Sino ang nagiging kamag-anak nyo ng bigla-bigla pag nahuli kayo? Sasabihin, di ba? Bartolome ang apelido ko. At tsuhin ko po si Kerner Bartolome. Ganon. Sino po biglang mataas na tao ang nagiging kamag-anak po ninyo? Pag nahuli kayo, mga kapatid, maliit na bagay lang po yun. Naalala ko tuloy yung sharing ni Minister Otan, no? Dati, nagdadrive daw siya sa mame. Natutulog ang mame, di ba? Pagka natutulog ang mame, di ba nakaganon? Tapos minsan, pag masarap ang tulog niya, nakanganga ang mame, di ba? Hinuli daw siya. Tulog ang mame. Pagbukas niya ng ganon, Sir, sabi daw niya, Sir, pasensya ka na po. Dadaling ko lang po yung lola ko sa emergency. Ang mame nakaganon. Kaya sabi, ay sige, bilisan mo. Sabi tuloy ng pulis sa kanya. Yun yung sharing ni Minister Otan. Kung titignan mo, nakakatawa lang siya na experience. Ang liit-liit na bagay lang niya, di ba? Parang wala lang naman. Teka lang, share ko yun. Tapos ang nangyari, dahil sa wala namang nangyayaring masama, maliliit na bagay, ginagawa na palagi, mga kapatid. Alam niyo, kapag ako nahuhuli, talaga po humihingi talaga ako ng tawad na. Pag ayaw akong patawarin, sasabihin lang namin ni Pastor, sige po, tikita nyo na lang po kami. Kasi, mas madali ba yun? Hindi po. Hindi madali sa mundo kasi magbabayad ka, yung abala, pero kung ikaw ay taga-mundo, ipagpapalit mo yung abala at yung bayad doon sa konsensya, hindi ba? Pero kung ikaw ay taga-sunod ni Kristo, hindi po pwede yun. Alam nyo, one time, kumaliwa ako, dati namang may kaliwaan doon, yung pala nag-one way na. Tapos may pulis sa akin, sabi ko, Sir, bakit po? Ma'am, one way po ito. Ay, sabi ko, dati po akong kumakaliwa dito, sir. Sabi niya, oo nga po, ngayon hindi na po pwede. Sabi niya, ma'am, lisensya niyo po. Sabi ko, sir, patawarin mo na lang ako. Sabi niya ganun, lisensya niyo po, ma'am. Sabi niya, tapos hinawakan ko sa kamay, sir, patawad na lang. Abot mo muna sa akin lisensya mo. Ayoko. Sabi ko, patawarin mo na lang ako. Wag mo na kunin ang lisensya ko. Alam niyo, natawa na lang po siya. Sabi niya, sige, ma'am. Sa susunod, warning lang muna to. Ganon. Tapos nung one time, nahuli naman ako. Lagi ako nahuhuli ngayon eh. Nahuli ko dahil yung senyor, siyam kaming sakay. Hinuli, marami po pala kasing yung parang kolorum na dalada yung commuter van. Daladala ko po yung senyor. Pero nung pagbukas ko ng pinto, siyam kami sa Nung pagbukas ko ng pinto, nagulat siya, ay, hindi pala sir, ma'am, sorry po, ma'am pala, sabi niya. So nung nakita na niya, sabi niya, ma'am, ilan po ang capacity ng sasakyan niyo? 13 po, sir, sabi kong ganon. Sabi niya, ma'am, alam niyo ba na ang 70% ng 13 ay 8.4? Naku sir, sabi ko, sumobra ako ng 0.6. Sabi ko sa kanya, alam niyo, natawa siya. Sabi ko, sir, pamilya lang naman kami, tsaka hindi ko naman po alam. Sabi niya, sige po, dahil pamilya lang naman kayo, warning na lang po muna to mama. Sabi ko, sige po, salamat po. Ganon. Pero may mga huli rin ako na ayaw talaga. Nung time na yun, sabi kasi nagkukwentuhan kami ng mami. Swerving daw. Hindi ko naman alam yung swerving that time sa may Makati Ave. Di ba dalawa yun?
Yung isang pabuendia, tapos yung isa yung may parang ilalim ng ano, ganon. Pero mag-meet din yun sa dulo. Andito na ako. Tapos nag-decide ako na dito ako sa kanan, dumaan, hindi sa kaliwa. Hinuli. Sabi ko, sir, bakit po? Ma'am, swerving po yun. Naku, sir, sabi ko, pasensya na po, hindi ko po napansin. Sabi, pasensya na. Tapos pati ang mami nakikiusap na, ayaw talaga. Hindi ho, lisensya nyo, sabi ng mami. Hindi ho namin napansin eh. Sabi ngayon ng, paano yung mapapansin? Daldalan kayong daldalan dalawa. Sabi sa amin ng mami. Sabi ko, di bali na po, binigay ko na lang yung lisensya. Nagbayad ka nga lang at saka abala. It doesn't matter. Nagkamali po mali ka mali ka talaga. Plus, yung konsensya, mga kapatid, kung ikaw talaga ay na kay Kristo, it's no longer I, sabi ni Paul, that live, but Christ lives in me. Do you think Christ will be pleased? If Christ is living in you, do you think He will be pleased? Mapapanatag po kaya si Kristo na nabubuhay sa inyo kapag ka po sa mga maliliit na bagay na yon ay hindi pa po tayo makapasa? Nung one time, maglalakad kasi kami, ay di ba nag-exercise dun sa Philinvest, walking kami. Ang nakalagay pala, ako po ay automatic pag sumasakay ng sasakyan, naka-seatbelt talaga ako. Hindi mo kami mahuhuli ni Pastor Jan. That time, nakasukbit na sa akin yung nalagyan ko ng phone. Itim din na makapal yun. So pagsakay ko, siguro akala ko, naka-seatbelt na ako dahil may itim na ako dito. Tapos nung kumaliwa, tinurong ganon, hinarang tuloy kami. Nagulat na naman ako kung bakit dahil wala akong alam ba't ako hinuhuli. Sabi ko, sir, bakit po? Sabi niya, ma'am, wala kang seatbelt. Meron. Ay, sir, sorry po. Sabi ko, pagtingin ko, bag pala yung nakaganon. Sorry po, sir, nakalimutan ko. Sabi ko, akala ko naka-seatbelt na ako dito. Saan po bang punta nyo? Maglalakad lang po. Sabi ganon. Tapos papunta na yung kasama na isa. Pero bago dumating yung isa, pinatawad na ako nung isa. Meron pang isa. Alam nyo, galing kaming pray over sa Perpetual Hospital. Di po ba, pag ikaw ay kakaliwa dun sa may Cecil's, dito ka na sa bandang huli. Meron truck na malaki sa harap ko. Usually kasi yon, kahit malayo ka pa, pag kakaliwa ka, pinaggogonan ng polis, di ba? Gaganunin ka ng aid. Gaganunin ka kasi kumaliwa ka na, lumabas na kayo dito sa linya. Lumabas yung truck na nasa harap ko, papunta doon, sumunod ako. Siyempre, hindi ko na nakikita yung unahan Yung pala, magdidilig ng halaman, yung truck na nasa harap ko, pagkaliwa niya, may stop siya. Tapos diniligan yung halaman, naiwan ako sa gitna ng sasakyan, dala-dala ko van. Naiwan ako sa gitna ng sasakyan, kitang-kita ako ng mga polis. Nung napunta ako doon, di ko na alam ang gagawin ko. Gumilid ako, tinuturo na ako na ganon. Pagkaliwa namin, eto na. Sabi ko, ma'am, saan ka ba galing? Sabi niya, sir, sorry po. Akala ko kasi pinapakaliwa nyo na Hindi ko po nakita yung truck, magdidilig pala. Sumunod na po ako kasi akala ko pinapakaliwa nyo na. Ma'am, saan ka ba nanggaling? Sabi ko, dyan po sa Perpetual Hospital. Sabi ko, nag-pray over po. Wala, hindi ako nagsinungaling. Pray over po. Sabing ganon. Parang magpapasko yun. Ma'am, sabing ganon. Andyan na yung sabi pare, nag-pray over daw Sabing ganon, nag-pray over daw Sabi niya, ma'am, paano po yan? Sabi ko, sir, patawarin mo na lang ako. Sabi ko, pastor po yung asawa ko. Parang hindi ko lang masabing diretsong, hindi po kita pwedeng bigyan. Sabi ko, sir, sabi ko, patawarin nyo na lang po. Pastor po yung asawa ko. Kaya nga po, galing lang kami dyan, may pinag-pray over lang. Tapos niraradyo niya yung iba, pare, pastor Sabi ka nun, pastor sabi ko, sir, pagpipray na lang namin kayo. Pagpipray na lang daw tayo. Sabi ganon. Pero,
Oo, hindi. Pero pinatawad. So, humingi lang ng tawad. Mali din naman kasi talaga ako, mga kapatid eh. So, yun po, do not conform to the standards of the world. Otherwise, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Paano natin sila mayayaya? Wala naman palang kaibahan. Kasi ang tao po, maiengganyo mo kapag ka meron silang nakitang something extraordinary na nagwo-work sa buhay mo. Kung ang salita ng Diyos hindi nagwo-work sa buhay mo, kung ang pag-apply ng prinsipyo ng salita ng Diyos hindi nagwo-work sa buhay mo, ba't ako sasama sa iyo? Wala naman palang pagkakaiba. So kailangan maipakita natin sa kanila ano yung pagkakaiba na yon that works at napapabuti ang buhay natin. Doon mo sila maiengganyo, mga kapatid. You do not have to say a word. Ipakita mo lamang at ipamuhay mo lamang ang salita ng Diyos. Makikita na po nila yon. So, do not conform, mga kapatid. Hanggang doon lang muna tayo. Bukas naman ulit, but be transformed, ang sabi doon. Papaano? Saan matatransform? Yan ba yung palabas? Tan-tan-tan-tan-tan. Voltes 5 ba yan? Paano yung transformer? O kaya nga si Minister Jerry di ba? Nahalata mo yung yung panahon mo kung sa mga tono Ayan. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Yan po ang ating offering of ourselves sa araw na ito. Ang elements of offering yourself as sacrifice. Bukas po, abangan nyo yung susunod. Thank you, Lord. Wala na tayong game na ngayon. Ready na, di ba? Okay. Meron na po tayo ngayong, as promised, Grand Finals. Meron lamang pong konting pagbabago. Okay? Kasi po, yung ating mga prizes, hindi pa namin napipick up. Tapos, inihintay pa namin yung iba kasi may mga nag-message. Nagbigay sila ng mga iba pang pangregalo. Ang gagawin natin, sabi ni Pastor, ganito daw po, to give chances to other workers na talaga namang kasi ang nangyari pag binunot natin, yun na yun. Sayang din naman yung effort ng iba. Ganito daw po ang gagawin natin, sabi ni Pastor. Bubunot ako ngayon. Pagka yun po ay perfect na, yung kanyang pagkaka-deliver, may tono, walang mali, di ba? At buo from Old to New Testament. Ikaw po ay kasali na. Qualified ka na. 5 lang yan. Hindi. Monday to Sunday. Ano yung Monday to Sunday? Ilang araw yon? 6 lang po yun. 6. Pagdating ng Monday po, boboto kayo kung sino ang pinakagusto ninyong tono at pagkaka-deliver nung 5 perfect ang pagkaka-deliver ay 6 na nabunot. Hindi pwedeng 6 kasi walang walang Wednesday So Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 6 pa rin pala. 6 pa rin pala, mga kapatid. So sa 6 na yon, pagdating ng Monday po, magboboto na kayo. Tama ba? Ang botohan ay magsisimula po Sunday after ng huling mag-re-recite hanggang Monday kinabukasan. Kaya the more votes, the more chances of winning. So, yun. Ganun ang gagawin natin. Sabi ni Pastor, merong first, second, and third. 3 ang magiging premyo natin. Ang first prize, syempre, yung air fryer. Ang second prize ay 2-burner gas stove. Ang third prize, coming pa lang. Malay nyo, dun sa coming na yun, may consolation pa, hindi ba? So, bubunot na tayo ngayon ng isa. Okay? Sa worker to. Ang sikip, hindi siya magaganon. Nawala yung lalagyan. Box. Ayan.
Okay. So mga kapatid ha, ano na tayo? Pipili na tayo ng grand winner. Sa mga kapatid ba natin, members, wala tayong grand prize? Yan na lang, okay lang yan. Ganyan na lang muna natin. Di ba? Para lang tayong bumili ng itlog Oo. So habang inaayos natin to, batiin muna natin ng mga may birthday. Belated happy birthday muna kay Brother Alvin Garcia. And happy birthday kay Sister Dea and Sister Thea Orias, ang kambal na apo ni Brother Rick Orias. Okay na? Yun lang? Dalawa lang. O sige, music muna. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless. Sa mga workers. So, ayan na po. Ang ating memory verse for this week ay makikita po natin sa Proverbs. Psalm 56, 3-4. Whenever I am afraid, I will trust in you. In God, I have put my trust. I will not fear. What can flesh do to me? Ay, ang haba niyan, Jam. Oo. Psalms 56 verse 3 lang. Yes, 3 lang, napahaba. Whenever I am afraid, I will trust in you. Psalm 56 verse 3, mga kapatid. Sabihin niyo po lagi yan sa sarili ninyo. Whenever I am afraid, I will trust in you. Okay. Amen. Ngayon po, tawagin natin para sa araw na ito, para sa Grand Finals. Ayun ang air fryer, oh. Papayat kayo dyan. Why? Ba't kayo papayat? Kasi hindi nyo siya gagamitin dahil manghihinayang kayo sa kuryente. Ayan ang air fryer. Mahal yan, mga kapatid. Oo, yan ang uso ngayon. At hindi lang po ito mini. Malaki siya. Yan. Para sa worker, yan ang magiging first natin, prize. Thank you, Brother Butch. Pamain na lang daw. Okay. Sino kaya ang pinagpala? Sister Jen Jen. O yan, Jen. Ready ka na, Jen? Naku, nakalimutan niya. Ako kaya. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, and Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, taas ng kuha ko, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, then Ezekiel, and then Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, hey guys, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 1st, 2nd, and 3rd John, Jude, and Revelation. Okay. Mananalo ba ako? Hindi ako kasama. Okay, halika na. O, sige. Maglalagay ka pang upuan.
Uupo daw siya kasi baka himatayin daw siya. Kasi grabe po yung kaba. Biglang nanginig. Oh, sige. Sabi ko kanina, Lord, pagka nabunot ako, yung air fryer para kay Mami. Kasi kailangan niya. Pero malala. Ay, si Lord ang magdi-decide dyan. Si Lord ang magdi-decide. Yes. Thank you, Lord. Oh, game. Genesis and Exodus, Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles. These are the books to see. Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, and Lamentations, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. These are the Old Testament. These are the New Testament. Matthew, Mark, and Luke, John, Acts and Romans, First and Second Galatians, Ephesians, Colossians, First and Second Thessalonians, First and Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First and Second Peter, First and Second, Third John, Jude, and Revelation. These are the books of the Bible. Thank you, Lord. Yan. So, hindi. Bubunot tayo. Hindi na, Beb. Kasi ang sabi natin, walang mali. Oo. Yun ang ano sa mga sa finals. Oo. Sayang, isa na lang yung naano ni Jenjen. Ganda-ganda pa naman ng tono niya. Oo. Ngayon, halimbawa, Jen, sa buong linggo, lahat ng tinawag ko, nagkamali. O, di pasok kayong lahat. Oo. To be fair. Kasi yun ang usapan natin, ha? Oo. Okay, tatawag ngayon ako ulit. Siyempre, grand final. Sabi ko nga sa inyo kanina, mag-o-offer na rin tayo kay Lord, tatasan natin ang kalidad. Okay, eto na. Dalawa o isa lang. Brother Butch! Brother Butch! Naku, naka-yellow ka na naman. Ang hilig-hilig mo talaga sa mga butas-butas. Disqualified dahil sa suot. Yan na, parang momo ka na naman. Po ka na para, ayan, ayan, hindi ka na yan. Ready ka na, Butch? Okay. Ready, go! Genesis and Exodus, the first book we see. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, and First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation 2, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st, 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st, 2nd Peter, 1st and 2nd
3 John, Jude, and Revelation. Okay, so si Brother Butch ang ating entry for Monday. O yan ha. Ganon. Walang mali. Oo. So, hindi pa naman siya winner. So, tandaan niyo po yung kanilang mga pag-recite, pati yung kanilang mga tono. Oo. Yung pang-tono niya ay hindi naman original, pero ang pinag-usapan natin, basta may tono, kasi mahirap din naman. Walang tono. Paano wala rin daw tono? Wala sa tono. So, yun po ang si Brother Butch, ang ating entry for Monday. Tomorrow again, tatawag po tayo, mga kapatid. Pero dahil meron pa rin po na nag-ready na sa ating mga kapatiran, tayo po ay tatawag na ngayon sa kanila. Sister Jam, si Sister Virgie Samante. Wow! Si Ate Virgie. Oo. Welcome, Sister Virgie Samante. At ang walang suko na si Sister Klang Rabang. Minister Ariel Borja. Di ba natawag na si Minister Ariel? Sa new lang siya? Sa old lang. Okay. Si Sister Tina Aguilar. At si Brother Rene Cruz. Ba? Meron tayong mga bago ngayon Si Jam. Ninong Lito, Santa Rinala. Oo nga eh. Wala na ba tayong nakita dyan? Baka may na-miss si Jam? Si? Sister Rose Iwata. Wow! 7. Sister Tina pala, no? Si Purple. Okay. Meron tayong from Isabela. Okay, sige, Jam. Dumami na. Spindan natin yan. Oo nga, si Ninong Lito, Santa Rinala. Aba, alam nyo, may tono si Ninong Lito. Tapos may gitara pa daw. Kaya pakinggan natin. Ayan na, Ninong Lito. Eto na. Nong, sagot na, Nong. Kumuha ba ng gitara? Ninong, hantay ka ng hantay. Tas di ka naman sumasagot. Bibilangan na daw po kayo ni Sister Marivic. Ayun na. Natakot na sa'yo, Beck. Nong, asan ka, Nong? Nong? Nong, hello, Nong. Nasaan ka? Ayun! Mukhang kumuha ng gitara si Ninong, Nong, bati muna po kayo. Bati muna kayo. Ay, magandang umaga sa mga kapatiran, lalo-lalo na kay Lord. Ayan. Nong, excited na kami. May gitara ka pa ngayon. Oo. Thank you, Lord. Glory to God. Sige po, Nong. Go na po. Sige. May pamagat ito, The Book of Life. Okay. Okay. Lord, remember to write the book of life. Lord, remember to write book of life. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, and Judges, Ruth,
First and second Samuel, King and second King, First Chronicle and second Chronicle, Ezra, Nehemiah, Esther, Joventan, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, and John, Romans, First Corinthians, Second Corinthians, Galatians, Philippians, Philippians, Colossians, First Thessalonians, Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Timon, James, First Peter, Second Peter, June Revelation, the book of life, the book of life. Thank you, Lord. Ang galing naman. Kaya pala nung panay ang ano mo everyday kasi ready ka talaga. Thank you, Lord. Ayan. Glory to God. Thank you, Lord. Ninang, kayo po ay nanalo ng Adidas na tsinelas. Thank you. Congratulations Lord. Thank you, po. Lord. Congratulations, Nong. Thank you, Lord po. Thank you. Ang galing naman. Praise God. Oo, at may gitara pa siya. Lamang na lamang mga kapatid, hindi ba? Gumitara ng sarili, may tono, original yon. Yun yung ating awitin, ano? Dalawa yata yun, di ba? Yung Lord Remember to Write, at saka, kaluluwa, purihin mo ang Diyos. Galing. Thank you, Lord, Ninong. Yan. So mga kapatid, abangan nyo bukas kung sino ang ating second finalist para sa grand finals ng mga manggagawa. At syempre, patuloy pa rin po. At siguro dahil sa sa mga kapatid natin na na nasa labas, ang i-memorize nyo na po or i-recite nyo pag tinawag po kayo ay old and new na po. Hindi old or new. Old and new. Yun na po ang gagawin natin. At magkakaroon po kayo ng mga magagandang papremyo naman. Thank you, Lord. So abangan nyo bukas. Narito po ang ating new song of the week na pinamagatang How I Love Your Law. Brought to you by. Abangan nyo na po, mga kapatid. Siya po ay ang Father. Sa Father and Son. Siya ang Father. Kaya, eto na po ang ating new song of the week. Your commandment is with me all the time,
and make me wiser than my enemies. I understand more than all my teacher, because I meditate your instructions. I have greater wisdom than those who are wrong, because I obey your command. I have avoided all evil conduct, because I want to obey your word. I think about it all day long, how I love your Lord, 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 how I love your Lord. I have not neglected your instructions. You yourself are my teacher. I gain wisdom from your law, and so I hate bad conduct. How sweet the taste of your instructions, sweeter even than honey. I understand more than all my teachers, because I want to obey your word. I think about all day long, how I love your Lord, 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 how I love your Lord. Lord, you are more precious than gold, more beautiful than diamond, sweeter even than honey. How I love your Lord, 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 how I love your Lord. Good morning, Good Jesus. morning, Jesus. Ayan. How we love How we love the you, law of Lord. the Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. Bati naman, Minister Ernie. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat at sa patuloy na mga faithful viewers ng Good Morning Jesus. Pagpalain tayo sa umagang ito. Amen. Alam mo, kanina, na meron sana akong challenge eh. Ano po Kasi yan? si Brother Lito, nakita mo yung kanyang yung maganda. awitin, tsaka glory to God, yung ating antono niya, yung ating awitin. Mga original song Meron ng akong country. gustong i-challenge. Sige nga Mamaya, po. baka meron kang gustong i-challenge. Sige po. Gusto ko i-challenge si Brother, si Darwin Datu. Kasi nagigitara rin yan eh. Ikaw, meron ka bang gustong i-challenge? Ngayon ho? Yung nagigitara sa mga comfy family, tas aawit. Ako, si Darwin, ikaw. Si Brother Jeff ho.
Ay, hindi. Yung Kailangan yung... Brother Rene Perez. Aba? Yung kumpare ko. Talaga? Ay, okay. Kasi si brother rin nagigitara. Kasama ko nagigitara nung araw Brother yan, Raymond, yung daddy mo daw, ha? Nako, Sister Matet, yung daddy mo daw. O dalawa, china-challenge. Sino magpapapremyo? Ako na ho. Okay, yun ang hinihintay ko. Ikaw magpapapremyo. Delikado pala magpa-challenge. So, ibig mo sabihin, ako doon sa isa? Ay, malamang ho. Aba, sige nga. Sige. Ibig ko sabihin, special to. Okay. Kumbaga, yung segment na yon tayong dalawa lang muna. No? Ay, sige po. So, sa susunod ulit, pag may challenge ka, ikaw ulit magpapapremyo. Awa ng Diyos. Ba? Okay ako dyan. Ready ako dyan. Manalangin muna tayo. Mananalangin kami kasi yung pag-awit kay Lord, double prayer. Amen. So kaninang umaga, Minister Ernie, ito yung what the Lord has laid in my heart. Kasi pag umawit ka, double prayer. Lalo na ngayon, totoo ba na magla-lockdown uli? Sabi daw po ng balita. Totoo ba yon? Lockdown po, opo. Balik na po tayo sa general. Hanggang kailan lang yan? April 14. Pero hindi lahat, ano? Ay, hard GCQ. Okay, sige. Oo, kasi NCR. yung tayo sa atin, napansin ko, Minister Ernie, siyempre, yung iba gusto magpa-vaccine, yung iba parang meron bang nag-hesitate. Meron bang kung ayaw mo, kung gusto mo. Meron bang ganon? So, kung ano yung panukala ng ating pamunuan, so, may mga guidelines naman. May mga guidelines naman. Okay. Pero laging sinasabi ni Lola Tess, tumingin tayo sa taas. Kaya ito yung awitin Sige po. na nasa Bible na may kanta rito for our protection. Kasi di ba sabi, yung protocol, tsaka yung kailangan malakas ang immune system. Yan na nga po. Okay, so Very protection important. and kalakasan. So ito yung awit sa awit 46, 1, tsaka sa verse 7. Awitin natin. Sige po. Ready? God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Pero kung meron ng keyboard, na lang tayo, a cappella. Kaya natin. Ready? Go. God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble. We will not be afraid. One more time. God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble. We will not be afraid. Even if the earth is shaken and the mountains fall on the ocean depth, God is with us. We will not be afraid. Chorus. We will not be afraid. We will not be afraid. For God is with us. Amen. God is our protection. Amen. And our strength. Thank you, Lord. God is always ready to help in times of trouble. God is with you, is with us. Amen. Yung ating pinag-aaralan, Minister Ernie, o kayo rin mga kapatid, hango sa Romans 12, 1 and 2, meron din tayong awitin dyan. Awitin natin. Sige, ready. Offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God, acceptable to Him. Thank
Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi yung self-sacrifice, yung the giving up of one's own interests or wishes for the benefit of others. So yan yung self-sacrifice. So offer yourselves as a living sacrifice. Pag sinabi kasi nating Minister Ernie living, hindi dead of course. Of course. Pero pag sinabing living sacrifice, it is a continuous basis. Dynamic and progressive. No? Dynamic and progressive. Opo. It is a continuous situation that we have to offer ourselves. So, yung kanina kay Sister Ria, glory to God, ano? Sabi doon, therefore, pag sinabing therefore, meron itong connection doon sa mga naunang mga chapters at talata na pag ating tinignan ang cultural context of the passage dito sa Hebrews 12:1-2, nandun sa chapter 1 yung the desperate need of the world. Yes. Kailangan talaga ng mabago ang pamumuhay ng nakikita natin sa takbuhan ng mundo. At sabi rin dyan, in view of God's mercy. Correct. Diba? Ano nga ba yung pagkakaiba ng mercy tsaka grace? Ang grace po is, sabi nga natin, is the undeserved favor, no? Na tinatanggap natin mula sa Panginoon. At ang kanyang habag ay bunga ng pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, na dito po ang naging motibo niya para ang kanyang anak ay ipinadala niya para sa ating lahat. Amen, amen. So, in view of God's mercy, mercy is the act of withholding deserved punishment, Yes. while grace is the act of endowing the unmerited favor. Ano? Naalala ko tuloy yung sa Ephesians 2:4. Napakaganda nitong ginawa ng ating Panginoon Diyos. Ganito, wag nating kakalimutan ito. Ephesians 2:4. But because of His great love, sabi mo nga, for us, God who is rich in mercy made us alive, dynamic, with Christ. Even when we were dead in transgression, it is by grace you and I have been saved. Amen, Hallelujah. amen. So it is but appropriate, proper for all of us to offer ourselves. May mga manifestation, mga kapatid, on how to offer ourselves. Kayo rin, mga kapatid, let us make it a continuous or our lifestyle na we always offer ourselves. Minister Ernie, alam kong binigyan ka ng word ni Lord sa manifestation on how to offer ourselves as a living sacrifice. Would you like to share it to our fellow brothers and sisters? Yes po. Actually, pinakikinggan ko si Sister Rias, ang pumasok po talaga sa puso ko is, this is the ultimate offering we can bring before God. Sa Genesis pa lang po, sabi doon, life for life. No? Kaya ngayon binabanggit kanina ni Sister Ria na kahit na anong serbisyo ang ibigay mo, ang hinihingi ng Diyos sa atin ay buhay. Yun ang hinahanap niya sa atin. Ano? It's a service that reflects the true value of Christ in us. Gaano ba kahalaga ang ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin upang dumating tayo sa punto na kung paanong inialay niya ang kanyang buhay, in our response, we also offer ourselves to Him. At saka, nakakatuwa po yung salitang living Pag sinabing living, hindi lang sabihin is buhay Pag sinabi niyan is living faith, living relationship, sabi nga dynamic, lumalago, may progression. So makikita natin dito yung maturity ng relationship sa Diyos. No? The more we offer our lives to God, the more we actually experience more of the mercies and grace of God. Kasi hindi naman po natin kayang gawin sa sarili natin yan. Hindi po ba? Tama ka. Hindi Kasi po ba? it is by God's grace. By God's grace And lang it po is talaga. God's mercy. Siya pa rin ang nag-initiate for us to realize that what we have, who we are, we owe it to our God. Amen. Pinakamaganda nga dito, Minister Ernie, long time ago, pag nabasa mo yung Word of God na namatay siya habang tayo nasa
kalagayan ng kasalanan. Just imagine the great love, the abundant grace, and the bountiful mercy of God. So, pag na-realize mo yan, talagang i-offer mo no? Opo. Ano bang i-offer ang sarili sa ating Panginoon? Opo. Unang-una po, offering yourself to God is the greatest sacrifice. No? Kasi nga, the greatest expression of God's love is He offered Himself to us. And our response is also to offer ourselves back to Him. Wala ho tayong pwedeng ibalik. No? Sabi nga po dito no, sa 2 Timothy 2:15, no? Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word. So napakahalaga po. Pwede ba nating i-dissect? Sige po. O mga kapatid, sa 2 Timothy 2:15, Okay. ito yung na salita ng Diyos na the revelation, the illumination, and the inspiration that our minister na would like to share to us the manifestation on how to offer ourselves as a living sacrifice. Okay po. So pag sinabing to present yourself to God as one approved, unang-una po sa iyong sarili, kaya mong humarap sa Diyos, ng sinasabi nga kanina ng walang takot. Unang-una kasi, wala ka nang itinira para sa sarili mo. Self-sacrifice, offering yourself as a sacrifice to God is dying, kaya nga po living it's dying to yourself daily. No? Araw-araw na kamatayan na dapat nating lagi nating iniaalay. No? So pwede ka kasi, sabi nga ni Sister Ria kanina, pwede kang mag-offer ng sacrifice pero pang sariling interest. Pero itong kamatayang araw-araw na ito ay bilang, actually in a sense, no, this is the only thing that we can bring back to God as gratitude sa ginawa sa atin. Kaya nga sinasabi lagi sa Good Morning Jesus, yung ginagawa natin ngayon, hindi yan to earn the merit of heaven. This is to express our gratitude to what God has done for us. And the only thing that we can do is to offer back ourselves sa atin. Let me, yung sinabi mo, you die to yourself, die to the flesh. Yes. Yes, every day yan, no, Every Minister day po Ernie, yan. Every and day live po yan. according to the Spirit. Okay? Yes. Tuloy po. Ayan. Pag sinabi mong live in the Spirit, kaya nga nangingiti ako kanina, nagsasalita si Sister Ria, kasi unang-una dito, may nabanggit tayong mga word na pag sinabing ikaw ay isang Kristiyano, meron sinasabing ikaw ay ethical Alam niyo, pag sinabing ethical, no, relating to moral principles and morally upright. Now, paano tayo magiging morally upright sa harapan ng Diyos? Aside from the fact na, of course, tayo justified na, no? We have received already the saving grace of God. Yung pang-araw-araw, the dying, no? We must possess a scriptural mindset. Kaya nga tayo sa Scriptural Kompi. mindset. Opo, ibig sabihin po nito is, ayan, sa Kompi, ang laging tanong, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? So, ethically, when we sacrifice, we die to our flesh. Ethically and spiritually, you are morally correct and upright before our Creator because God has done it and we are justified and now we are growing in holiness. That is maturity. Yes okay. po. Continue. Okay. Doon pa po sa sinasabing scriptural mindset, hindi mo lang ginagawa yung kasi, dapat Biblia ang susunod. Hindi po. Meron pong motivation doon. Personal accountability to the God who owns you and who saved you. So hindi lang po ako sumusunod kasi dapat sumunod. Hindi po. Alam ko sa aking sarili that I am going to be personally accountable to God for every choices that I make, for every thought that I put in my mind, for every emotion that I entertain. So naroon po yung awareness ng relasyon sa Diyos habang ako ay patuloy na namumuhay sa araw-araw. So, nagiging ethical po ang buhay ko doon. Ano? Pangalawa po, pag sinabi namang honest, ito po, kanina rin, binanggit din ni Sister Ria to, no? Free of deceit and sincere. Yes. Spiritually po, isa lang po ang talagang nakikita kong crucial pagdating sa being honest. Sensitive to the Spirit's conviction. Amen. So dahil nga doon sa una, sa ethical, ay yung salita ng Diyos ay buhay na buhay sa'yo, therefore,
ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng taong ito ay buhay na buhay din, no? Alam na alam niya, he's always parang watching himself na ano ba ang sinasabi ng Espiritu. Kahit nga po tayo, di ba, o may peace ka ba dyan sa word na tinanggap mo? Because of the workings of the Holy Yes, Spirit. No? a worker or a Christian who rightly divides the word of truth, and it is not, he or she is not ashamed to live uprightly and to live with integrity. Opo, Tama? opo. Yes. Opo. Every day to. Opo. Living a life of integrity. Opo. Amen. Hallelujah. And that is how we offer ourselves to God. Opo. At Yes. isa pong magandang indicator dito is the peace that surpasses all understanding. Kasi we have to make choices every day. Siyempre, minsan, yung word, nakikialaman, yung sarili kang diskarte. But we allow the Spirit to work through us, in us, with us, in order that the word may be properly applied. At doon nga po, may kapayapaan ka, di ba? Oswald Chambers, sorry, paborito ko siya. Gaano man kaganda ang ating plano, gaano man kaganda ang iyong intensyon, pag wala kang kapayapaan sa gagawin mo, huwag mong ituloy. Yeah. Dahil napakahalaga ng tinatawag na confirmation of the Holy Spirit Amen. working in us. Sa Bible, sa 1 Corinthians 6, di ba, bago humantong doon sa sinasabi mo na God bought us with the price is life, kaya we do not own ourselves. Okay. If we come to that point in our life when we recognize that God has bought us with His life, and now we are the temple of the Holy Spirit, living a life in accordance with the will of God and the conviction of the Holy Spirit, as what you have just shared sa Philippians 4, 6-7, and God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your hearts and minds safe in Amen union po. with our Lord Jesus Amen Christ. po. So parang merong umpire within you, the flesh and the spirit. But God's peace will be the one to convict us, and if we have done something that is not in line with the will of God, will lead you back to God. Yes. Amen. Totoo po yan, Hallelujah. Meron pa po ako isang nakitang huli trustworthy. Ito pong trustworthiness, wala po sa atin ito In the natural life, we cannot. But because of the working of the Spirit in us, ang alala ko po dito sa trustworthy is Psalm 1 Tulad tayo sa punong nakatanim sa tabi ng batisan na laging namumunga. Kasi po pag sinabing trustworthy, consistent in quality and performance. Hindi ho natin kaya to imperfect tayo Pero ito ang resulta ng dying to oneself At lahat tayo, sa ating kahinaan, nararanasan natin ito. May mga sitwasyon na palagay mong alanganin, may mga sitwasyon hindi mo alam ang gagawin mo. Pero once you are in line with the Spirit, you are in line scripturally, magugulat ka, sabi nga ng salita ng Diyos, panoorin mo na lang. At ipakikita ko sa iyo ano ang bunga ng aking salita at ng iyong pag-aalay ng iyong sarili sa pang-araw-araw. Yun nga po sinasabi natin, a Christian life, ang definition, miracle after miracle. Favor after favor. Ito po yun, There is consistency in quality and performance. And this is now the workings of God in our life. Hindi po tayo yun. We are empty vessels po. Amen. Alam mo, Minister Ernie, yung salitang consistency, medyo talaga nga. Pero salamat at binigyan mo naman ng Kaliwanagan. enlightenment kasi sabi mo dun sa huli, yung pagiging consistent natin in our everyday life, that we are entrusted with the Word of God, it is not our own doing, sabi Yes mo. po. It is still Yes po. the grace and mercy of God, kaya tayo nakakasunod, nakakapatupad ng Yes gawain ng nakaatang sa atin. Kasi we are all Christians, hindi ba? Amen. Mahirap po talaga. Pwede ba mag-share kapraso lang? Pwede naman. Yung nangyari naman po sa akin, traffic din lang, traffic na rin isi-share ko. Ito po'y Pasko at may pulis pong nanguhuli sa akin at hindi niya maipaliwanag sa akin kung bakit niya ako nahuli. Basta pinipilit niya yung katwiran niya. At sabi ko, kung ako ho'y nagkasala, patawarin niyo ako. Pagkatapos sabi ko, tapos naghihintay siya at dinagdag ko na rin po at wala ho akong balak magbigay ng suhol. Kung gusto ho ninyo, hulihin ninyo ako. Pero meron ho kayo isang option,
patawarin niyo ako kung ako'y talagang nagkasala. Ano nangyari? Ang sagot niya sa akin, kuripot, umalis ka na. Hindi naman ha, wala tayong mga kapatid. Mga ano lang, mga gusto mo rin na meron ako rin. Sige po, sige po. Put a smile, ano ha. Siyempre nagkamali. Huli. Okay. sabi ko rin, siyempre sabi ko, papatawarin din ako. Okay. Pero hindi na ako nahayaang dagdagan pa ng mga sinabi mo. Ang sabi sa akin, doon sa palengke. Hindi na ako ni Minister Ernie. Loading ba? Patawad, pero siya na. Sabi ko, opo, mali po ako. Binigay ko yung aking lisensya. Siyempre, tinikitan ako. Kaya lang, siyempre, pupunta ka doon at pipila ka. Minsan nga, meron pang examination ka uli pagka mabigat yung pagkakamali mo o kaya meron pang mga driving lesson pa muli, di ba? May mga penalties. Kaya susunod tayo sa batas. Amen. At salamat at tayo naging instrumento para kung tayo na-violate, ayun, we will suffer the consequence. That is being a good steward, yes, di ba, of the God's blessing, hindi ba? Amen. Alam mo, Minister Ernie, yung 20 minutes natin, patapos na. Would you like to continue this hanggang sa... Ay, kayo po. Sige hanggang po. sa 2023? Hindi. Marami kaming mga kapatiran na magbabahagi. Oh, we will still continue. Yes ha? po, yes so po. again, ang pamamaraan, katulad ng pag-o-offer natin, kailangan may honesty, ethically, spiritually. We have been justified and we are going in maturity. Sanctification is growing in holiness. Die to the flesh, be led by the Spirit of God, and live in accordance to the will of God. And do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Amen. Hindi lamang intellectual assent. Our doctrine must be lived in our everyday life. I say amen to that. Amen. Closing prayer na. Mga kapatid, glory to God. Minister Ernie. Ama, maraming salamat po sa maikling panahong ipinagkaloob nyo na bigay po ang tunay na kahulugan ng kamatayan ng isang Kristiyano, na sa kanyang kamatayan, araw-araw ay doon yan tunay na susumpungan ang tunay na buhay na itinahanda mo sa aming lahat. Continue to bless this word in our midst, Father, that truly your name may be continuously be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bukas muli. Glory to God. Thank Amen. you, Lord. God bless. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.